thank you for this wonderful day that you have made. Indeed, this is the day that you have made. We are glad and we rejoice, for this is your creation, Lord. Thank you, Jesus. We just allow the Holy Spirit right now to carry us in worship. Jesus. Thank you, Lord, that we are the righteousness of God in Christ Jesus. And we are free to run, Lord God, pasiring sa imo. It's because of you, Jesus. It's because of your blood. Oh, we can call you Father. It's because of you, Jesus. It's because of you, Jesus. Unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears are gone. You unravel me, you unravel me, yeah, with a melody. Oh God, you surround me with a song of deliverance from my enemy, till all my fears are gone. I'm no
so I could stay and sing. Oh, I'm a child of God. Yes, I am a child of God. Yes, I am a child of God. Yes, I am. Yes, I am a child of God. Yes, I am a child of God. Yes, I am a child of God. Ooh, oh God, we come before you. We come before you today as your sons and daughters, oh God. Oh, we come before you today, oh God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Yekiriyamadamade. Yesikitiriyananayanaade. Thank you, Lord. Abba Father, Abba Father. At this moment, let's just continue to fellowship with our Father. Let's come before God right now as His children. Salamat, Lord. Di mo kami iwan. It will never change, Lord. The truth will never change. That you are our Father and we are your children. It will never change. Never change. Hindi mababago. Hindi mababago ang katotohanan.
Sa bawat oras, ikaw ang kalakasan. Sa bawat araw, ikaw ang aking buhay. Di mo kami iniiwan. Di mo kami pinapabayaan. Sa bawat araw, ikaw ang aming buhay. Di mo kami iniiwan. Di mo kami pinababayaan. Sa bawat oras, ikaw ang kalakasan. Sa bawat araw, ikaw ang aming buhay. Napakabuti mo, Panginoong Yesus. May di na kulang. Thank you, Lord. Napakabuti mo, Panginoong Yesus. Kahit dapat kong magmahal. Oh, napakabuti mo, Panginoong Yesus. Kahit hindi ka na kulang. Napakabuti mo, Panginoong Yesus. Ika'y tapat kong magmahal. Hallelujah, thank you, Lord. Di mo kami iniiwan. Di mo kami pinababayaan. Sa bawat oras, ikaw ang kalakasan. Sa bawat araw, ikaw ang aming buhay. Di mo kami iniiwan. Di mo kami pinababayaan. Sa bawat oras, ikaw ang kalakasan. Sa bawat araw, ikaw ang aking buhay. Woo, Lord, what a joy! Yeah, manasan ka na yan. Oh, thank you, Lord. Hallelujah. Manasan na yan. Yeah, kuya. Come on, come on. Yeah, kuya. Hallelujah. 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 Oh. Thank you, Lord. Indeed, you are a faithful God.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Palakpakan na po si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sarap pa. Itong palakpakan. Hallelujah. Can I invite everybody to shout hallelujah for the Lord? Sige, let's go. Shout, as in shout. In 1, 2, 3. One more. Let's go. In 1, 2, 3. Thank you, Lord. Let's jump, 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 jump. Hey, hey. Come on, come on. Let's fill the room with resounding joy. Hey, 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 hey. Hey, hey. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Taas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti niya ng ating Diyos. Napakabuti mo, Lord. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Hallelujah! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas, itaas ang ngalan niya. Yes, Lord! Lahat ng nilikha. Napakabuti nga ng ating Diyos. Ako'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, taas ang ngalan ni Jesus. Ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, ang ngalan ni Jesus. Napakabuti mo, Lord! Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Hallelujah! Napakabuti niya ng ating Diyos. Kaya ang nais mo, Lord, ang nais mo ay magpasalamat. Ang nais ko ay magpuri, ang ngalan ni Jesus. Nais ko'y magpasalamat. Hallelujah! Sa ating Diyos. Ang nais ko ay magpuri, ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Tataas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Ano? Kasi ng ating Diyos. Napakabuti! Napakabuti nga ng ating Diyos. Amen! Hallelujah!
Diyos. Praise God. Yan, talaga namang napakabuti ng ating Diyos. Amen po ba? Amen. Praise God. Sabi mo nga sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Yan, praise God. Tunay nga. Sabi mo nga sa katabi mo, tunay nga. Na napakabuti ng Diyos. Kitang-kita sa mukha mo eh. Tunay nga. Kita ko kasi sa mukha mo eh. Praise God. Okay. Ngayon po, tayo ay nasa pagbabanal na hapunan. Sabihin mo nga, God is just. And God is a loving Father. You know our God, niya ito-tolerate ang sin. Opo. He is a holy God. Kaya nga, in the Old Testament, di ka basta-basta makakalapit sa Diyos, lalo na kung ikaw ay nakagawa ng kasalanan, ikaw ay may bahid ng kasalanan. Kaya nga, noong unang mga panahon, kailangan ikaw ay maghahandog muna. Bago ka makakalapit sa Diyos, bago mo mararanasan ng Diyos, bago mo mararanasan yung grasya niya. Opo, ganun yun nag-work in the Old Testament. But, praise God. Praise God. In our era, in our generation, hindi na natin kailangan paulit-ulit na maghandog every time nakakagawa tayo ng mali. Dahil yung paghahandog ni Jesus Christ ng kanyang buhay, one time, pero yung effect niya ay pang forever. Opo? Praise God. Yun yung in-accomplish ng buhay ng Panginoong Jesus. And we are thankful for that. Kaya tayo umaawit ng, ang nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Yes. Oo. Unang-una, na-reconcile yung relationship natin kay Father God. In the Bible, He said na hindi niya I will remember no more. Hindi na aalalahanin ng Diyos yung ating kasalanan. Bakit? Dahil dun sa sakripisyong ginawa ng Panginoong Jesus na yung kasalanan natin noon, ngayon, at sa mas gagawa pa natin sa mga susunod, ay Kanya nang binayaran. Amen po? Yun yung ginawa ng Panginoon. Yun yung kabayaran. Opo? Isahan lang, pero yung effect pang forever. Kaya sabihin mo sa katabi mo, malinis ka na. Dahil sa dugo ng Panginoon. Yes, thank you, Lord. Sige po, makakatayo tayong lahat. Thank you, Lord. At yung hawak-hawak mo na elements, ang katawan at ang dugo ng Panginoong Jesus, ipagpapasalamat natin yan sa Diyos ngayon. Amen po, sa ating Ama na napakabuti. Yes, Lord, Abba Father in heaven, you are a holy God. And thank you, God, dahil ikaw din ay loving Father sa amin. Thank you po, we acknowledge na itong hawak namin na katawan at dugo ng Panginoong Jesus ay ekspresyon ng iyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Aming Ama, Lord, salamat po. Niligtas mo kami, tinubos mo kami in every aspect of our lives. You have given us new life, O God. Lord, salamat po in this new life that we have now because of your blood, because of your body, because of your sacrifice. Lord, salamat po. We can now live a life na may encounter palagi sa iyo, Lord God. We can live a life now na may relasyon sa iyo, aming Ama. Lord, nagpapasalamat po kami. Thank you, Lord. Sige po, kainin at inumin natin ang dugo ng Panginoong Jesus, knowing na we are redeemed in every area of our lives. Thank you, Lord, we are healed. We have divine health. Thank you, Lord, we are divinely healed. Sige po, inumin natin. Thank you, Lord, you have cleansed us from our sins, O God. And you have made us anew. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. What a smile.
Jesus. Once again. Oh, precious is the flow that makes me find us know. There's no from thy Lord, I'm loving oh Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father, sa imong blood and body na aming pinartake ngayong umaga. We just love you, Lord. We honor you in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord. Praise God. We are healed. We are whole. Amen. Thank you, God. In every area of our lives. Sige po. Tayo ngayon ay dumako sa ating pagbibigay sa Diyos. Yes, nabanggit po natin kanina na our God is a loving God. Amen po? Our God is a loving Father. Kaya, binigay niya sa atin si Jesus Christ generously. Sabihin mo nga, generously. Yan. Wala, as in, precious ba si Jesus Christ kay Father God? Amen. Oo naman. Precious na precious. Opo, pero nagawa ni Father God na ibigay sa atin si Jesus Christ. Ibig sabihin, tayo din ay precious. Wow, praise God. Kaya ngayon, just like our Father na generous, we are also generous. Sabihin mo nga, ako din generous. I am generously giving. Wow, praise God. Thank you, Lord. So ngayon po, let's give generously to our Father, honoring Him sa ating mga finances. Opo. Thank you, Lord God. So yung ating tithes and offering, ilagay po natin sa green envelope. At yung atin na at yung blue na envelope ay para sa ating church building. Thank you, Lord. Sabihin mo nga, I support. Because I am part. Yes. We support itong pagpapatayo ng ating building. Sino dito yung makakapagsabi na, ay ako, dahil sa, nagtayo si Lord ng simbahan dito sa Katagbakan na tulungan ako. Sino yung makakapagsabi na ako yun? Yan. Kaya, itong, let's give, let's help na mapaayos itong ating church building. Opo, na makarating siya doon sa plano ng Diyos na mapangyari dito. Ganito lang ba ito kaliit? No po. Hindi. Ang plano ng Lord sa isang setting, isang worship service, madami tayo. Madami bang anak ang Diyos? Oo, napakadami. Hindi lang naman po tayo. Amen po. Kaya let us take part sa ating pagpapaayos ng church. And that is, sabihin mo nga, for good cause. Yan. In Corinthians, sinabi doon na we have everything we need. Especially in our finances. Sabihin mo nga, I have everything I need. I am amply supplied. Yan. And hindi yun para lang magpaka-selfish tayo. Ay ako, may panggastos na ako, may pang-tuition yung mga anak ko, pag humihingi yung mga anak ko, na ibibigay ko, okay na yun, sapat na yun, hindi po. Kaya tayo sinuplayan ng Lord ng higit pa, ng sapat na at higit pa. Sabihin mo nga, for every good cause. Yan. At yun ang una nating every good cause, yung ating church building. Pangalawa, on April 25, 26, and 27, we will be having Soldier Camp. Yan. Sabihin mo nga, ano nga yung sabi ko kanina? I take part. Because I am part. Ayan, part tayo ng katawan ng ating Panginoon. Amen po, ang Panginoong Jesus. Thank you, Lord. Sige po, tayo ay magbigay yung para sa camp. Magkano nga po yung budget na i-release natin? 60K. Yan. Saan yun galing? Sa atin. Dahil tayo ay amply supplied ng Panginoon. Amen po? That is for every good cause. Thank you, Lord. Yung purpose ng Panginoon, bakit may Soldier Camp ay mapangyayari. Opo? Dahil we support. Opo? Thank you, Lord God. Sige po, ituon natin ang ating mga kamay ng may pananampalataya sa ating mga handog-atika po. Thank you, Lord, Abba Father in heaven. Thank you, our loving God. Kasi ikaw yung naging model namin kung paano mag-give generously. Lord, we pray every day na nakakapagbigay kami ng according, Panginoon, dun sa character mo, na character na din namin. Father God, salamat po for this
opportunity to express our love, oh God. Lord, we know that we can never outgive you, Lord, but thank you, God. We appreciate you for giving us this opportunity to give and to prosper, oh God. Lord, salamat po. You have made us prosperous, oh God. Salamat po ang lahat ng aming mga paghahandog ng aming pinansyal, Panginoon, ay may mapupuntahan na may eternal worth, oh God. We just love you, Lord, and we honor you with our givings. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Magandang umaga. Kumusta po kayo? Hallelujah. I am blessed. Tayo pong lahat ay tumayo. The Holy Spirit. Yan. Patayo na po ba kayo? Sabihin mo natin, I am strong. I am strong. I am spiritually intelligent. I am spiritually intelligent. Matalino akong anak ng Diyos. Matalino ako, anak ng Diyos. Ang naiintindihan ko ay ina-apply ko. I take advantage of what I understand. Madali akong makaunawa. Madali akong tumanggap. May kakayahan akong tumanggap ng mga kapahayagan ng Diyos. Ang ability ko ay nasa Espiritu ng Panginoon. I am the temple of the Holy Spirit. Punong-puno ako ng buhay ng Diyos. Mula ulo hanggang paa. Ang pumupuno sa akin ay buhay ng Diyos. Kaya, malakas ako. Matalino ako. Marunong ako. Hindi ako mag-fail. Dahil ang Diyos ay sumasa akin. Sino ang laban sa akin? Kung ang Diyos ay kakampi ko. Salamat po, Ama, sa katotohanan na ito. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. Naisip niyo po ba yun na ang Diyos ay nakatira sa inyo? God is so powerful. Amen? Because God is so powerful at nakatira sa iyo ang Diyos, dapat hindi mo tinotolerate na may sakit ka. Hindi siya logical. Ano ba yan? Hindi siya consistent na may sakit ka tapos yung Diyos nakatira sa iyo. Inconsistency yun. Hindi matalino yun. Amen? So, every time na merong temptation of sickness, knowing, matalino ka nga, may spiritual intelligence ka, knowing na ang Diyos ay nakatira sa iyo, then, you have to rebuke that sickness in Jesus' name. Amen. Ngayong umaga ay magkaroon po tayo na ang ating pong pag-uusapan ay understanding heavenly realities. Pag-unawa sa kung ano yung mga makalangit na katotohanan o katotohanan sa kalangitan. Amen? At pagkaunawa natin sa kung sino tayo ngayon na nakay Kristo na tayo. Okay? Alalahanin natin ang ating pinag-usapan ng mga karaang Sunday. Sa 1 Peter chapter 2 verse 9. Thank you, Lord. Your word is powerful. This is penetrating to the hearts in the name of Jesus, and you are going to show yourself strong and through me in the name of Jesus. Sige po, paki-plus lang. Ang Diyos ay
magsasalita sa iyong buhay ngayong umaga sa pamagitan ko. Amen? And be willing to receive. Mapayapa si Cassandra. In Jesus' name. Masaya si Cassandra. Amen. Okay? Okay? As we read, habang binabasa natin ang mga salita na ito ay buhay, at ito ay pagbibigay buhay sa iyo. Magpapalakas ito sa iyo. Ngunit kayo, sige po, basahin na. Pinili kayo ng Diyos, maging Kanya, upang ipahayag ninyo ang kahangahangan niyang mga gawa. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman, tungo sa kahangahangan niyang kaliwanagan. Maganda ba ito para sa inyo? Is this a good news? Is this a good thing to know? Mga kapatid, okay ba sa inyo na kayo ay pinili ng Diyos? Okay ba sa inyo na malaman nyo? Pinili ka ng Diyos! Hallelujah! You are not rejected by God. Uy, kadamo na tao sa buong mundo. 8 billion ba? 8 billion. No, hindi lahat napili. Pero ikaw ay napili ng Diyos. Praise God. At pinili ka para saan? Pinili kayo ng Diyos na maging Kanya. Inaangkin ka ng Diyos. Amen? Who you para angkinin ng Diyos? Ano bang interesting sa'yo, kapatid? Anong nakaka-interest sa'yo? May ano ba? Is there any something in you na nakaka-interest ni Lord? Meron ba? Honey, meron ba? Pero pinili ka ng Diyos. Pakitingnan ang mukha niya. Pero pinili ka ng Diyos. Yan. Amen? Pinili siya ng Diyos. Praise God. Para maging Kanya. Tapos sabi, upang ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang mga gawa. I'd like you to see this. Ang layunin ng Diyos kung bakit tayo Kanyang tinawag, pinili, no? Sabi gano'n, para ipahayag ninyo ang kahanga-hanga niyang gawa. So naiisip mo, sasabihin mo lang. So sasabihin mo yung makikita lang sa'yo. Doon mo, kung i-bless ka ng Panginoon, yan, mahahayag ang kanyang mabuting gawa. O mahahayag ang kabutihan ng Diyos. I'm telling you, ang paunawa ng Lord, ano yan? Kinder lang yan. Konti pa lang yan nalalaman mo. Ito ang sabi ng Panginoon sa akin kagabi. Ang ibig sabihin ng ihahayag mo ang kanyang kahanga-hangang gawa through you, sa pamamagitan mo mahahayag ang Diyos. Amen. Sa pamamagitan mo, ikaw mismo ang gagamitin ng Diyos para siya ay gumawa. Kaya right now, inihahayag ng Diyos ang kanyang sarili to me, sa inyo. Amen. Inihahayag ng Diyos ang kanyang mga salita sa pamamagitan ko. God is speaking to you right now. I'm not speaking my own words. God is speaking to you right now. Listen and take advantage of this truth. Amen? Ang Diyos ay naghihimala. Kapatid, hindi naghihimala ang Diyos basta lang. Meron siyang taong ginagamit para lumabas ang himala. Amen. Amen po? Si Moses, alam mo, sabi natin, ay biniak ng Diyos. Biniak ng Diyos ang dagat. Alam niyo po ba, hindi ang Diyos ang bumiyak ng dagat? You review your Bible, Moses did it. Amen? Sabi ng Diyos kay Moses, ituon mo yung baston mo para mabiak ang dagat. Meaning to say, without Moses doing that, hindi mabibiak ang dagat. So ang himala, when God works through man. Amen?
Kung magpapagaling ang Diyos na yon ng may sakit, ikaw ang gustong gamitin ng Diyos para magpagaling. Amen? Kaya sabi ng kasulatan in Mark chapter 16, no, these signs will follow. In my name, sa pangalan ko, you will lay hands on the sick and they shall recover. Ipapatong mo, madudot ka, hahawak ka, ihahawak mo yung kamay mo. Sa taong may sakit, magre-recover yun. Amen. That's the word of God. Is He lying? No. Is God lying, people? No. Kaya niya bang mag-lie? Kaya bang magsinungaling ng Diyos? Of course not. Amen? So, nung sinabi ng Diyos na ipapatong mo ang iyong kamay at sila ay gagaling, totoo yun. Eh, matanong mo, bakit na naman gagaling yun? Natural. You are the temple of the Holy Spirit. Amen. Sa'yo nakatira ang Diyos. Address ka ng Diyos. Nasa iyo ang Diyos. All you have to do is allow God to do His work through you. Amen. Amen? Jesus. May sakit. Wala kang ginagawa. Nakalimutan mo na nakatira sa iyo ang Diyos? Hindi naman ikaw eh. Yung Diyos na nasa iyo, the ability comes not from you. The ability comes from God. Hallelujah. All you have to do is to release. Do what is necessary. Kung sinabi ng instruction, hawakan mo, di hawakan mo. That's all you need to do. Amen? Kung naiintindihan mo ngayon na ang Holy Spirit ay nakatira sa iyo at ang kanyang salita ay makapangyarihan at ito ay nakakapaglikha, ito ay nakakapagbago, then take advantage of that voice of yours, words of yours. Begin to speak. May bukol pala. Dapat bang magano yan? Yung bukol na yan, dapat bang magpatuloy? Hindi. Ang gagawin mo? Patayin mo. Amen. And how do you do that? Let God arise in you. Sabihin mo doon sa bukol, patay ka na. In Amen. Jesus' name. Amen. May power ba yun? Of course. Holy Spirit is in you. It's not you. You have to be conscious of who is inside of you. Amen? Hindi ikaw. Hindi ikaw. Pag pinili ka na ng Diyos, pag na si Kristo ay nasa iyo na, nakiisa ka na kay Kristo, ganito ka na. Ang sabing gano'n, pinili ka para ihiyag mo ang kabutihan ng Diyos. Amen. Hindi, stop thinking that just by Words. words, no? Ay, Lord, napakabuti mo, ganon. Hindi po. You are to demonstrate. Amen? Papakita mo ang Diyos. Ikaw ang vessel ng Panginoon. I just remember, no? Hindi ako masyado ng mga, basta alam ko lang, ipatong ko yung kamay ko, pag-pray ko yung masakit, gano'n lang. Merong isang tao na may sakit. Ang alam ko lang, ipatong ko daw, sabi Lord, ang sabi sa salita mo, pag ipatong mo ang kamay ko sa tao may sakit, siya ay gagaling. So, pinatong ko yung kamay ko, just believing the word of God. Pinatong ko yung kamay ko, release ko, Lord, in Jesus' name, no? Ikaw, sakit, gumaling ka sa mga, ikaw, tao, gumaling ka. And then, tahimik lang ako. Sabihin, lumipas ang mga araw. Tapos sabi ng tao, alam mo, pinag-pray mo, umuwi ako. Amen. Amen? Ako ba nagpagaling? I was used by God. Yes, sir. Pero hindi gagaling yun kung hindi ko ginawa yung party ko. Amen. Amen? Opo. Walang mangyayaring mirakulo kung walang kung walang pinili ng Diyos na magpapagamit. Hallelujah. And the Lord is saying, kaya ka nandito, kaya ka pinili. Bakit? Ikaw ang showcase. Ikaw
ikaw ang magdi-display ng Diyos. Okay? Hindi ako pwedeng lampa-lampa. Kasi maling yan, representation of God. Amen? You cannot misrepresent. You cannot misrepresent God. Sabihin mo nga, hindi ko ini-misrepresent ang Diyos. Amen? This is a privilege. Diba? Kailangan pang masyado kang magaling tingnan. Hindi ko. Wala naman nakalagay gusto mo. Dapat magaling kang tingnan. Hindi! You just have to believe and do it. Amen? Just do it. Do your part. God will do His part. Kay Moses, iunat niya, ilagay niya yung bas, yun na yun. Tapos na ang trabaho niya. Diyos na. Magbubukas. Ikaw, pag mo yung kamay mo, Diyos na ang magpapagaling mo. Dapat alam mo na yun ang reason mo, yun ang purpose mo, kung bakit mo gagawin yun. Di ba si Sir Emmy? Si Sir Emmy, ilang beses sinang pinagaling ang tatay niya. Si Sir Emmy. Praise the Lord. Oh. Eh, paano kung naghanap pa siya ng pastor? Absent pa. Di gagaling yung tatay niya. So, walang kinalaman yung position mo, walang kinalaman yung pangalan mo, trabaho mo sa Diyos. Hindi po. Ang kailangan mo lang, pinili ka. Amen? Nandito ba ang mga pinili ng Diyos? Amen. Yan. Apurbisan mo. Isang taon pa man lang ako nag-attend dyan. Isang taon pa lang naman ako ma-attend dyan. Pwede ba ako? Pwede. Amen? Ate Tess? Amen. Speak. Use your mouth to show off God. Amen? Show off God. Ako ang magpapakita ng Diyos. Ay, makikita ng mga tao dahil sa akin. Amen. Malalaman ng mga tao mabuti ang Diyos dahil kaya siya. Kaya na siya. Kayabangan ba ito? Hindi ko. Hindi ito kayabangan. Ito yung katotohanan na dapat nating lakaran. Amen. Amen. Pag napagaling mo, purihin. Ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Hindi naman ikaw eh. Purihin ang Diyos. Bakit? Kasi alam mo, hindi mo naman magagawa yun. Diyos lang may kakayang gumawa nun. Praise the Lord. Hallelujah. Ngayon, gusto kong balikan natin yung napag-usapan last week about relevance, makabuluhan. Kung may kabuluhan yung buhay mo. Kung may kabuluhan ang pag-staying mo dito sa lupa. May kabuluhan ba na nabubuhay ka dito sa lupa? Hindi ka lang ba nagagamit ng air at nagagamit ng lupa? Nagagamit lang ako dito naman. Nagagamit. Focus na ako ng hangin. Consumer ka lang ba? Ganon. Hindi ho. Kailangan may kabuluhan ka dun sa manlilikha. Amen? Amen. Makabuluhan na binuhay ka ng Diyos. Makabuluhan na tinubos ka ni Kristo. Oo. No? Huwag tayong papayag na masayang ang kamatayan, ang paghihirap ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Tapos ganyan lang ang mangyayari sa'yo. Ha? Hindi ito pwede. There must be more than this. Amen. Amen po? There must be more than this. Bakit nagbayad ng pagkamahal-mahal? Bakit nagbayad ng pagkamahal-mahal si Jesus? Para lang dalhin ako sa langit? No! Sabi niya para i-represent mo siya. Amen? Para i-represent mo siya. You have the ability, you are given the power and the ability to represent God. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. So, tatlong bagay na makasisiguro ka na may kabuluhan ng buhay mo sa harapan ng Diyos.
sa panlilikha mo. No? Napag-aralan natin, number 1, kinakailangan kilala mo ang Diyos. Okay? Meron kang pakikipagrelasyon sa Diyos. Relasyon sa Diyos. Ang dapat meron ka. Meron kang pagkakilala sa Diyos na kapag nakakasama mo, this is the depth. Ito yung lalim ng pagkakilala mo. Kilala mo, nakikisama ka sa Kanya. At sa iyong pakikisama sa Kanya, tuwing nakikisama ka sa Kanya, merong nabuo. Merong nagiging resulta. Merong lumalabas. Hello? Naririnig niyo po ba ako? Kapag ka ang dalawang person nagsama, ibig sabihin, pag merong relationship talaga, they know each other. Sa pagsasama ng dalawang yan, something good will come out. Okay? Remember the intimacy of husband and wife. The intimacy of husband and wife produces, siyempre naisip ko, kakaroon ng bata. Yes, pero hindi ng bata nga gusto. Dahil sa intimacy na yun, mga pangarap, mga ano, Bahay. oh, because of that relationship, intimacy, knowing of each other. Are you getting this, people of God? Amen? So you have to know God. Makilala mo lang lubusan ng Diyos na ganito ang nangyayari sa tuwing nakakasama mo ang Diyos. You are being changed. You are being transformed. Kapay naman ako sa DNP. Hallelujah. Praise the Lord. Transformation happens when you get intimate, when you come to know God. Every time there is a new level of knowing God, there is a new level of growing in knowing the Lord, change will take place sa buhay mo. Sigurado yun. Magkakaroon ka ng pagbabago. Lalabas yan. I never stop growing and I will never stop growing. I never stop changing and I will never stop changing. Wala akong planong mag-arrival syndrome. Wala akong plano. I will continue to change. I will continue to grow. Amen? I'm still growing. Amen po? Pakisabi sa sarili mo, I must grow. And I am growing. Hindi lang balat ko ang nag-grow. Amen? I am growing. Hindi ho. Yung balat, decaying. Pero dapat yung soul, growing. No? Pag hindi ka nag-grow in your soul, kapatid, Alzheimer yan. Pag hindi ka nag-grow, yung isip mo hindi nag-grow, yun na yun. Balik sa bata. Hindi na yun, bumabalik sa pagkabata. Ang daming mga insecurities. Bakit? Hindi na nag-grow. Kaya lahat tayo dito mag-grow. Huwag mong sabihin, 80 ka na, hindi ka na mag-grow. No! You can still grow. Grow in the Lord. Amen? Don't stop growing. Grow. 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 Praise God. Kaya nga po, we're here to grow. You know God. Relevant ang buhay mo. Makabuluhan ang buhay mo kapag ka nakikipagrelasyon ka kay Kristo sa Diyos. Palalim ng palalim. Pangalawa, makabuluhan ang buhay mo. What is that? Anong meron? Kapag ka sumasamba ka sa Diyos. Opo. Hindi one time na pagsamba, sumasamba. Your life is a worship unto God. Ang pamumuhay mo ay pagsamba sa Diyos. Ang kanta mo, nabubuhay ako
para sambahin ka. You find the reason to live. And your reason to live is to worship God. Wala kang ibang reason, kundi ang sumamba sa Diyos. Anong ibig sabihin ng pagsamba? Ganito ang pagsamba is adoration. This is a deep adoration of God. You adore God. Anong ibig sabihin ng adore? Yung pagkagusto mo na tignan, no? Nahanga ka, natutuwa ka. There should be funding, yung katuwaan, may saya. Kung paano ang isang baby, you can adore a baby. Naku, ang cute ni Cassandra! Diba? Diba? Nagsawa ka bang manood dun sa baby? Hindi. Amen? Ewan ko kung ilang libo mong hinahagkan yung anak mo. Yung baby na yan. Because you adore the baby. Amen? You are fond of the baby. That's adoration. So you bring it to God. You are fond of God. You delight in God. Masaya ka sa Diyos. So you take time to be with God. You know, you adore. You take time to say, God, you're good. God, I worship you. God, I honor you. You spend time with God. You sing songs to God. That is form of worship, an expression of worship. When you take time to pray, that is an expression of worship. Amen. Hallelujah. Ito ginagawa natin. No? Kapatid, worship is not what you do. It comes out from the heart. Amen? Your worship comes from your heart. No? So yung mga action sa labas, no? Ang validation niyan talaga galing sa loob. It is being validated. Si God nakatingin sa heart. Dapat, yung nasa heart, lumalabas sa katawan. Para hindi tayo masabihan, kaya ka na naman, may sasalita ka na naman, lumalay sa iyong katawan. Diba? Ganon? No? There should be consistency. What's in the heart comes out in the body. Amen? Yan ang una, isang expression ng worship. Pangalawang expression ng worship is, alam niyo, submitting your will to His will. Palibhasa, hanga ka sa Kanya. Palibhasa, believe na believe ka sa kapangyarihan niya. Palibhasa, minamahal mo siya. Hello? Palibhasa, naniniwala ka sa kanyang kabutihan, nananampalataya ka sa kanya. You begin to bow down to God. You bow down to God and you're saying, not my will, but your will. That is worship. That is worship. Hindi na yung that 24 elders in Revelation. Sa version na the 24 elders, they bow down at nagsasabi sila, holy, holy. Ano yung bago nila ginagawa yun? Can you flash that please? Tingnan natin kung anong ganap. Wait ka na. First time. Revelation chapter, I read in the, have you seen that? Thank you, Jesus. Okay na. Yan. Nakapaligid sa trono ang 24 pang trono kung saan nakaupo ang 24 na namumuno na nakaputi at may kurunang
may mga korona sila. Mula sa trono, kumindag, kumulog, at may umuubo. Sa harapan ng trono, may bitong lanas. Doon tayo sa nagsasabi sila lang. They cast out. Ha? Nasa lang? Yan. Tapos, tig-anim, ang mga pakpak nila puno ng mata. Araw-gabi ay wala silang tigil sa pagsasabi ng banal. Ang Panginoong Diyos natin, makapangyarihan siya ang Diyos ng ngayon. Tapos, habang nagbibigay sila ng sa nakaupo sa trono na nabubuhay. Eto na, verse 10. Lumulungod at sumasamba sa Kanya ang 24. Iniaalay nila ang mga korona nila sa harap ng trono at sinasabi, Dapat po kayo, Panginoon namin Diyos. papuri at kapangyarihan, dahil kayo ang lumikha sa lahat ng bagay, at ginawa ninyo ang mga ito ayon sa inyong kagustuhan. The 24 elders, nakatrono yung mga yun. Pero, sa harapan ng Diyos ang gagawin nila, huhubalin nila yung kanilang crown. Tapos lulod sila. Diba? Nagpapatira pa sila doon sa trono ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Because sa kanilang pagkaunawa, hindi nila kailangan, masyado silang maliliit. Alam mo yan? Wala kami. Wala ako. So, hindi ko pwedeng itaas ang sarili ko. Siya lang ang dapat na maitaas. That's why, hinuhubad yung corona. Ikaw lang ang dapat na may corona. Amen? This is worship. Submitting. This is submit to the will of God. Dahil na ang gusto mo, so gusto na ng Diyos. Kaya, to live a life, para makabuluhan ang buhay mo sa harapan ng Diyos, you live a life of worship. Continuous yun. Continuous life of worship na ang ibig sabihin, Lord, nabubuhay ako para sa'yo, ikaw lang ang maitaas sa buhay ko. So, yung buhay na ito, nakasubmit sa'yo, yung ayaw mo, di ayaw ko din, yung gusto mo, di gusto ko. Kahit parang ayaw mo, gusto ko na yan. Amen. That is a life of worship. Amen? Doon makabuluhan ang buhay mo. May kabulo ng buhay mo sa harapan ng Diyos. At ang pang-tatlong bagay, ano nga yun? Makabuluhan ang buhay mo kapag ka nagpa-participate ka sa agenda ng Diyos. Na ano yung agenda ng Diyos? Yung pagpapalawak ng Kanya kaharian. Amen? Pagpapalawak ng Kanyang kaharian. Paano lumalawak yung kaharian ng Diyos? Kapag ka may nagdadagdag na tao na kumikilala sa Diyos, na magpapasakop sa Diyos, yun ang expansion ng Kanyang kaharian. Amen? Intindihan niyo po? Na doon sa lugar na yan, sa isang lugar na yan, yung kalooban ng Diyos ang dapat nagaganap. Dapat ang lugar na yan, reflection niya ng Diyos. And so we do things para sa ganon, ang isang lugar mag-reflect si Lord. Okay? Ang lugar na ito, hindi ito po pwedeng maging pangit. Hindi ito po pwedeng maging hindi ito po pwedeng maging, mahirap tingnan. Hindi po pwede. Hindi po pwede. Bakit? It means, hindi nare-reflect si Lord. Mayaman ang Diyos. Amen. Amen po ba? Naintindihan niyo po? Hindi po pwedeng hindi po pwedeng madumi kasi malinis ang Diyos. Hindi pwedeng disorder kasi order ang Diyos. Hindi pwedeng mabaho kasi mabango ang Diyos. Amen. Oh, huwag niyo titingnan yung katabi niyo. Amen? Hallelujah. So we cannot tolerate mali. Bakit? Tama yung Diyos natin eh. Yes, so we put things na lalo tatayin ka, ay kapatid, your jurisdiction is your
household, pamilya mo. Ikaw hari dyan, ikaw yung ano dyan, magpapatupad ng kalooban dyan ng Diyos. Amen? You have to bring your children. Ang mga Amen. anak ko ay dapat sumamba ito sa Diyos. That is your responsibility. Amen? Ipatupad ang kalooban ng Diyos sa lugar mo. Oh, sige pala ang, yung mga mumura. Tapos nandiyan ka lang? Nandiyan ka, hinahayaan mo magmura-mura mga yan? Hindi po. Ipatupad ang kalooban ng Diyos. Opo. Amen? So, you participate, mag-participate ka sa agenda ng Panginoon. You are winning souls for Christ. You are sharing Jesus to others. You are sharing the Word of God. You are giving. Nagbibigay ka. No, para hindi tayo pilantropo. No, hindi po tayo pilantropo na sige lang pagbigay-bigay. No! Hindi po. Kaya tayo nagbibigay because we want to win people to Christ. Amen. Dahil para po palakihin ang kaharian ng Diyos. Si Sister Leia, pag 60 niya, may handaan. Ay, wow. Hindi para lang mag-celebrate ng 60 na katulad ng ginagawa ng marami. No? No. Ang kanyang plano ay maghahanda siya to celebrate, to thank the Lord, pero at the same time, para ipunin at makarinig, mapalapit ang ibang tao sa Panginoon. Okay? Uy, narinig ko lang sa kanya. Second devotion naman po. Nag-exit na. Naintindihan niyo po? Sa April 17, 18 onwards. April 17 and 18, magkakaroon po tayo ng paglabas para po sa agenda ng Diyos na ipapasikat natin si Lord talaga. Ipapakilala natin si Lord. No? Lahat ay gagawin natin para ipakilala natin si Lord. Tama na yung katahimikan. Amen. Diba? Tama na yung pagpapakilala natin kay Lord sa isa't isa. Lumabas naman tayo, ipakilala natin si Lord sa iba. Ipangalandakan natin ang ating Diyos. Amen? On that day, 17-18, mamimigay tayo ng mga flyers na ang laman ay salita ng Diyos para sila ay makakilala sa Panginoon. On that day, makakarinig tayo ng mga patotoo. Amen. Ipapangalandakan natin kung gaano kabuti ang Diyos sa buhay natin. Opo. On that day, maraming magpapatotoo. Nagbuhay ang Diyos. No? This is your opportunity to participate in the agenda of God. Amen. On that day, may mga mangangaral. Oh, alam niyo, dumating sa heart ko pala, kapatid, masabi ko lang, take note of this, people. We will be doing, recorded na pangangaral na ipi-play mo lang din sa katulad ng mga ginagawa ng mga politiko. May pa-jingle to Girls Boy. Ha? Bakit? Gusto natin pasikatin ang ating Diyos. I mean, yung magagawa natin, dapat sumikat si Lord. Naaatim natin na masikat pa si Puentebella kaysa sa Jesus. Masikat pa sumalong kay Jesus Panisa. Oo, di ba? Buhay na tinapay. Gumawa tayo ng paraan, mga kapatid. Amen? Gagawa tayo ng mga banderitas. Lagyan natin ng banderitas dyan sa Jesus is Lord over Grua. Jesus is Lord over Particular. Amen. Maganda yun, Lela, pagpulin. Yung mga politiko, yung mga pangalan ng politiko, wala na. Pero yung mga yon, yung ating ilalagay, mahihiya sila tanggalin yun. Ako, kasalanan sa Diyos. Whoever takes away this
kasalanan sa Diyos. Diba? Baka kaya ano to? Busungon kita kan Diyos kayo ninyo. Pwede ibang ato. Oo, dahil. Huwag niyong itatats yan. Busungon ka mo kan Diyos. Ay, kagayon. Di ba mga kapatid? Hello? So, gagastos tayo. Amen? Gagastos tayo. Kakain din tayo. Siyempre. Yung mga manggagawa, yung mga participate, mag-i-snap yan. Kasi from 1 o'clock up to 9 o'clock, no? At least dalawang side ang pupuntahan natin. Isa sa mga sites, kung saan ang mga tao, doon tayo. Yan. Kung sa likod ng Jollibee, maraming tao doon tayo. Sa likod ng posisyon. Magtuon. Sasabihin sa'yo, respect. Yan. Diba? Di ba matao sa boulevard? Doon tayo. Doon tayo! Lahat ang boulevard na yan. May boulevard sa Dulo. May boulevard sa ano? Sa Tagas. Saan pa boulevard? Sa Sangay. Let's go there! Boulevard sa Katagbangan. Noong mga nakaraan, nagpipreach tayo sa gilid. Doon na sa mga gilid-gilid. Ang preaching natin, ngayon, hindi na. Gigit na tayo. Gigit na tayo. Ipagmamalaki na natin ang Panginoon. Hindi bagay sa gilid ng silog. Amen? You pray for this. Amen. Pray na ikaw magsasalita, magte-testify. Amen. Pray. No? Ay, talaga. Walang hiya-hiya dito. Anong hiya-hiya? I am proud. Amen. Kabilang ako Lord dito. has done. I am proud. Amen? Opo. Praise the Lord. So, participating in the agenda of God. Nagpapagamit tayo sa Diyos. Kung sa pamagitan ng pera mo, no, hindi ako makapunta kasi meron akong ganito magiging. Pero gusto ko mag-participate yan. Papadala ko yung pera ko sa inyo. Yan. Gagastos kayo, alam kong gagastos kayo. Iinom kayo ng tubig. Yung papadis ko tayo. Pwede. Pa, Pagpapili natin. pwede magpasyopaw tayo dyan. Ha? Oh. So, magpupurudo tayo. Praise God. May sasakyan tayo. Hallelujah. Amen. Diba? So, mayroong entablado tayo. Ang entablado natin ay sasakyan. Ibit-bitin natin lahat ng mga gamit natin na yan. Merong kakanta kay Lord. Yung kanta niya, makakakuha ng pansin dun sa ano. Kaya kung you are gifted in singing, na yung boses mo, naninampalataya ka na magpe-penetrate dyan sa puso ng tao at mapapalapit kay Lord yan, ikaw na. Bibigyan ka ng pagkakataon. Amen? Hindi para sumikat ka. Si Lord, si Jesus. Hindi para sa likat. Amen? Naintindihan niyo po? You gotta do that. O kung ang kaya mo lang magbitbit ng taga-bitbit, hindi magbitbit ka. Malaking bagay yun. No? Basta you participate in the work of God. You help para may advance natin ang kingdom ng Panginoon. Kung tagahawak ka lang ng tarpaulin, di sige. Kasi mayo makakabitan, hindi ka na lang. Hanggang 9. Hanggang 9. Diba? O tagatali ka lang, di sige. Magtali ka. Kaya hindi mo kaya mag-preach. Hindi na mag-preach, magtali ka. Do something. Diba? Naintindihan niyo po? Kung tagahawak ka ng light, di tagahawak ka ng light. Tagahawak ka ng microphone. Ay, yan. Ng camera, di tagahawak ka ng camera. Bakit? Participating in the agenda of God. Praise the Lord. Maganda boses mo? Sige. Mag-practice ka. Amen? Hallelujah. So, 3 bagay ang dapat ginagawa mo sa buhay mo. Kung gusto mong makabuluhan ka kay Lord.
mahal ka ni Lord. Pero yung existence mo, kahit mahal ka ni Lord, pwedeng walang kabuluhan. Naiintindihan niyo? Kung sa mahal-mahal, hindi na problema yun. Mahal ka talaga ni Lord. Pero kung gusto mong bigyan ng kabuluhan, ang pamumuhay mo dito sa lupa na hindi ka lang nagagamit ng air, hindi ka nagagamit ng lupa lang, ng tubig, no? Do this, tatlong bagay nito. Know your God. Go deep in your relationship with God. Pangalawa, i-worship mo si Lord. Mabuhay ka para sa Kanya. Pangatlo, ito yun. Mag-take part ka sa agenda ng Panginoon. Magpagamit ka sa Diyos. Amen? Lumago ka. Lumago ka talaga. Kasi pag hindi ka lumago, mahirap kang gamitin. Bit-biting ka. Intindihan niyo ba? Hanggat bata ka sa pananampalataya, bit-biting ka. Yeah. Wala akong problema sa bata eh. Binibit-bit talaga natin yan. Pero kapag ka, grabe naman kapatid! 10 taon na, baby ka pa rin? Maya ka naman. Naintindihan niyo po? Hindi ba pwede yun? May tingo ka na. Tapos naka-diaper ka pa. Bigutin yung naka-diaper. Ano ba yan? O, di ba natawa kayo? Nakakatawa talaga. Matagal ka na kay Lord. Baby ka pa? Nakakatawa talaga. Amen? Pakikalabit mo kapatid mo, hindi tayo papayag dyan. Ang nagpa-participate sa advancement ng kingdom of God, hindi siya yung lagi, ipag-pray mo ako, ipag-pray mo ako, in-enhance mo ako, hindi. Yung mga nagpapaganyan, yun yung baby. Pero ikaw hindi ka na baby, ikaw na mag-lay hands. Ikaw na mag-pray. Ikaw na pumunta. Amen? Binibigyan ka ng pagkakataon gumawa, gaganong ka pa. Hindi. Go. Be proud to do the work of God. Kasi pinili ka ng Diyos. Ini-equip ka ng Panginoon. Kaya pumunta ka sa gawain ng Diyos para ma-equip ka. Para marinig mo yung dapat mong marinig, para lumakas ka at gumawa ka, makagalaw ka. Pag hindi mo nakuha sa pulpito, kausapin mo si Chris Ay. Baka sa pamamagitan niya. Diba, naintindihan niyo ako? Pag nagaganan yung pastor niyo, hindi mo na ba't si pastor na nagaganan? Hindi talaga naintindihan. Ate Chris, ano yun? Diba? Kuya Jack, ano yun? Magtanong. Bakit gusto mo mag-participate in the agenda? Makabuluhan ang buhay mo. Sabi ko kanina, pwedeng ano yan, pwedeng sa pamagitan ng pagpapahiram ng gamit. Diba? Pagpapahiram ng gamit, nagpahiram ng motor, nagpahiram ng sasakyan. Kasi yung church walang sasakyan, kaya magpahiram, ay meron ng sasakyan. Meron ng sasakyan. So, wala yung sasakyan. Sige, magpahiram. Kasi hindi mo maibigay eh. Pero pwede naman ipahiram. Hallelujah. Di ba? Eh kung dumating ka sa punto ng pananampalataya, pwede ko na ito ibigay. Eh di ibigay. For the Lord. Para sa agenda ng Panginoon. Anong nakakahinayang? Wala. Amen? Yung pagpayag mo na magpapahiram na pwede masira yung pinapahiram mo. Di ba? Hindi yung sasama ang loob mo na nasira. You should be ready. Hindi niya yan sisirain, kaya lang kung sakaling masira. Ganon talaga yun. Di ba rin nasira ito for the Lord naman? Ganon. Agenda of God. Amen? Praise the Lord. Hindi mo maibigay, di pwede mo ipahiram. For the Lord. Hindi ka tithank you lang ng Lord. Marunong ang Diyos ano dito?
marunong ang Diyos na yung thank you niya may Amen. Mapapatid ko pa. mapapatay niya ka ng pag nag-thank you sa Lord, sa'yo mo, uy, Lord, ang buti mo. Praise God. Amen? Amen. Hallelujah. Huwag mo kang kukuripot kay Lord. Alam mo, sumuporta sa gawain ng Panginoon. Why? Ito ay para sa iyo. O sabi ko kanina, alam niyo noon, nahihiya akong magsabi sa mga kapatiran, like for example, mayroon akong hihiramin. O kaya meron for the Lord, no? Hihiramin ko. Nahihiya ako, o kaya magsasabi ako na may kailangan tayo, may kailangan na ganito. Nahihiya ako. Pero kaya nagbago na ako. Hindi ko kailangan mahiya. Dapat ko talagang sabihin, bigyan kayo ng opportunity. Kasalanan ko kung hindi ko kayo mabigyan ng opportunity na mapagamit niyo ang anumang gamit ninyo para sa Panginoon. Willing naman pala kayong magpagamit ni Lord. Tapos hindi kayo mabigyan ng opportunity nung hindi kayo sinasabihan. So hindi niyo alam kung ano lang. Bakit hindi ko kailangan mahiya? Bakit? Ako bang gagamit? Para sa akin ba? Binipisyo ko ba? Hindi. For the kingdom of God. And then ito. Kaya, pag-pray mo. Dahil hindi mahiya. Malakas talaga loob ko. Because that's for you. It's not for me. That's for you. Every time you are given a chance to give, it's not for me. Kung nagkakamal na niya ng pera yung simba, hindi ko. Hindi po. You are just given the opportunity na maging relevant ang buhay mo. Marami ka ng pera. Sabi ng Biblia, life is not consistent sa pagitan ng kung gaano kadami ang meron ka. Hindi, ang kabuluhan ng buhay mo, walang kinalaman sa dami ng pera mo, dami ng ari-arian mo. Hindi po. Ang kabuluhan ng buhay mo ay nakabase sa tatlong ito. You know God, you worship God, you participate in the kingdom. Walang kwenta, marami kang pera, marami kang sasakyan, marami kang ari-arian, hindi ka naman nagpa-participate sa kingdom ng Panginoon. Sigurado, bye-bye. Walang record sa langit. Wala kang kami. Kaya, nag-end up tayo last week, ang end natin, ang tanong. Kasi si Lord pala, hindi sinusulat yung nire-record yung buhay natin. Di ba? Inaano niya, sinusulat niya. Kaya ang tanong sa atin, no, ano kaya isusulat ni Lord? Tungkol sa iyo. Tungkol sa iyo. Anong susulat ni Lord tungkol sa iyo? Na ipagmamalaki ka ng Panginoon. Kasi, nabuhay ka para sa iyo. Uy! Hallelujah! Lord. Dahil bali niya, dahil yan. Dahil bali hindi siya singyaman ng kanyang mga kamag-anak. Wala. Hawak ng saliro sa katagbakan. Okay lang na niya na ang property niya ay nasa paso. Ay, hindi okay. Huwag naman. Bibili pa tayo ng lupa. Ibili pa tayo niya ng malalagyan ng paso. Yeah? Hindi po. Pero ang punto ko dito, concern tayo dun sa kingdom ng Panginoon. Amen. Lord, dito na tayo. Magsimula na tayo. Kasi ano lang yun, review. Di ba? So, dito na yung simula ng ating pangangalan. Praise the Lord. Praise God! Magsimula na tayo. Amen. Kailangan na po nating maintindihan kung sino talaga tayo, ano talaga tayo. At isang bagay, ang unang-unang dapat pong maintindihan kung sino ka kayo, na kay Kristo ka na. 1 John chapter 3, verse 1 and 2. Basahin po natin 1 John, unang 1, chapter 3, 1 and 2. Let's read this. Pag-isipan ninyo, Gaano? kadagdagan ang pag-ibig ninyo
Napag-isipan niyo na ba kung gaano katakila ang pag-ibig ng Ama, ng Diyos sa inyo? Pag-isipan niyo po yun. Pag-isipan niyo maigi. O, tapos, ito, sabi niya, ganito, grabe ang pag-ibig ng Diyos sa inyo, ng Ama. Bakit? Sabi niya, tinawag niya tayong mga anak niya. O, hindi ka pa naniniwala? Na tinawag ka, tunay nga. Tunay nga. Tayo mga anak ng Diyos, kinukumbinsi ka kami. Grabe ang pagkamod kang Ama, ng Ama sa atin, tinawag kang anak. Tunay nga. Mga anak tayo na. Grabe ang confirmation. Huwag ka na magduda. Tunay na anak ka ng Diyos. Tapos, verse 2. Mga minamahal, mga anak na. Hey! Mga minamahal, hindi ka lang basta anak ng Diyos, minamahal. Mga minamahal, anak na tayo ng Diyos. Anong meron? What a comfort. Anong meron? Bakit? Sabi ng Ama, pag-isipan niyo itong maigi. Oh, eto tayo. Sino sa inyo dito ang mga magulang? Nasa kamay. Yan. Okay, ilan? Mga magulang dito. Okay. Sino naman sa inyo dito ang mga anak? Yung mga magulang hindi na anak. Anak Oh. pa rin. Kayo ba mga magulang? Anak din. Anak pa rin. Amen. Praise the Lord. Anak ka ng mama mo. Hallelujah. Mga magulang. Mahal niyo ba yung mga anak niyo? Mahal niyo mga anak niyo, ha? Dahil mahal niyo ang mga anak niyo. Anong ginagawa niyo sa inyong mga anak? Ano agad? Dahil mahal mo, inaalagaan mo. Mga magulang, Sister Amy, dahil mahal mo, inaalagaan mo. Dahil mahal mo, pinakakain mo. Ano pinapakain mo sa anak mo? Yung gusto mo lang? Yung gusto mo lang? Yung gusto niya. Pati yung gusto niya! Pwede po magkakanin at gusto niya. Diba? Depende sa kakayahan ng magulang. Yes. Pinaka-the best sa akin. Ano pwedeng ibigay sa anak? Binibigay. Pinapakain. Na, dumating lang ang Jollibee. Yun, nagkarali. Ang Jollibee na. Pwede naman mabuhay na hindi nagja-Jollibee. Basta 3 beses sa isang araw, pinakain mo, okay na eh. Pero dumating si McDo. Kailangan pumunta sa McDo. Kailangan pumunta sa Jollibee. Di ba? Naintindihan niyo ako? Yes. Bakit nagsabi yung anak, mag-Jollibee kita? Dae. Suina ang nagsabi. Daro kong gulaman sa Jollibee si Nunoy. Ay! Umamin kayo! Umamin kayo! Mga gulang, umamin kayo. Kala ko, imay-imay ko lamang si Nunoy. Di ba binibilhan nyo ng damit? Kahit hindi humihingi ng damit, binibilhan nyo ng damit. Oo. Sinelas. Lahat. Bakla naman. May tsinelas na, nagbakal pa rin another na tsinelas. May sapatos na, another sapatos. Bakit? Uy! Ano? Paggising ba sa umaga ng anak mo, kailangan magsabi pa, Ma, magluto ka po ng breakfast. Lutuan mo po. Ma, please, Ma, pakainin mo naman ako ng almusal, Ma. Ma, I pray, pakainin mo ako ng almusal. Hinihinay mo siya sa hindi mo ganyan si J.I. Hindi. Oh, naranasan mo ng ano, may nag-arog ka ni sa akin mo.
Nakita mo. Sa akin. Nakita mo. Ginanon yung anak mo. Nakita mo lang, ha? O ano ngayon? Natural. Tatayo ka, kapatid. Di ba? Pandidilatan mo muna yung gumawa nyo sa anak mo. Wala pang alam yung anak mo. Nagaganon-ganon pa. Naaanga-anga. Pero ikaw nakita mo. Hindi pwede yan. Di ba? Hindi pwede yan. Pwede yan. Pwede mong gawin sa akin yung garam na. Huwag sa anak mo. Huh. Ay, nako. Mama Rose, huwag mong masabi sa aming retarded ang anak ko. Di ba? Yung nanay dito, isang one time, sabi may nag-comment, parang yan, parang retarded. Parang special child. Hindi ko lang sinasabihan nanay. Hanggang ngayon, on the record. Huwag lang magpapakita sa akin. Diba, naiintindihan nyo? Mga bulak-bugak ka talaga. Para sa anak. Hindi kinakailangan sabihin ng anak, tayo, proteksyonan mo ako. No. You will automatically protect your child. Because you are a father, you are a parent, you are a magulang din. Mahal mo yun. Anong meron? Sa totoo lang, buhi naman yung anak mo eh. Diba? Hindi man talaga kagwapuhan. Diba? Utalo pa nga eh. Pero grabe. Tabihan mo lang mas maganda. O gwapo yung anak mo. Tingnan mo kung sino titingnan mo. Yung anak. Siyempre yung anak mo. Sumayaw nga kami, yung video ako lang eh. sabi ka sa mga mukhain na, puro bagay ka. Tingnan niyo po. Anong meron? Innate yan eh. Amen. Bilang magulang, ganun talaga. Mahal. Mahal talaga. Hindi niya kailangan makiusap sa'yo. Ang anak ay hindi kinakailangan makiusap. Adilantado pa nga minsan ang anak. Hahabol-habol pa ang anak, magulang. Doon sa adilantado ang anak. Proud pa yung anak. Hahabulin pa talaga. Magsusor. Na, please. Tapos yung anak, pero dahil mahal. Kasi lumayas ka. Nung lumayas, hinahanap. Mahal eh. Gusto ko makita niyo po ang pagmamahal ng ama. Kuya Char, huwag mong sasabihin, huwag mong iisipin, masama talaga ito. Pag inisip mo na mas mabuti ka pa kaysa sa Diyos. Kung nagaganon ka sa anak mo, no? Pag humingi ang anak mo, ang bibigay ka, never mong isipin na ang ama natin sa langit, i-reject ka. Never mong isipin na ikaw, hindi pa humihingi anak mo, nagbibigay ka na. Tapos iisipin mo na ang ama, parang walang pakialam. Ang amang Diyos natin, walang pakialam. Never mong isipin mo. Amen. Never mong isipin, bakit? Hindi ka mas mabuti kaysa sa Diyos. Opo. Hindi ka, nanay, hindi ka mas mabuti kaysa sa Diyos. Amen. Kung mahal mo yung anak mo, ever ready ka para sa anak mo, kapatid, ganun ang heart ng Diyos Ama sa'yo. Hindi mo. There is so much to rejoice, to be relaxed. You have good reason to be relaxed. You have good reason to believe that all your needs will be provided. Amen. Meron ka matibay na rason para manampalataya, no? Na iniingatan ka ng Diyos. Hallelujah. Na hindi mo kinakailangan magmakaawa sa Diyos para suportahan ka ng Diyos. Para pagalingin o naman dito. Because God is a good God. Amen? Pero kapatid,
Ang anak, kinakailangan magpakaanak para maranasan niya ang kabutihan ng ama. No? Kung anak ka, yes, anak ka. Pero ang yabang mo talaga, katulad ko. No? Pinagyayabang ko noon. No, alam mo yun, mga magulang ko masisipag yun. Tapos may pera sila. Yan, Diyos. Pero ako mayabang. Ang pinagmamalaki ko sa buhay ko noon sa mga kapatid ko at sa ibang tao, hindi ako asa sa magulang ko. Very good. No? Sa lahat ng magkakapatid, ako lang ang konti ang ginastos ng magulang ko sa akin. Bakit? Nag-college ako, 3 taon may kalahati. Ganun graduate. Graduate agad ako. Hindi ako pwedeng mag-shift. Kasi naisip, pag nag-shift ako, tatagalan ako, gagastos man ang madami yung matulog ko. Hindi na! Kailangan straight ko to, magtapos ka agad ako. Yung kapatid ko panganay, naiinis ako. Bakit? 6 na taon. Ilan ang kurso? Nag-engineer, nag-teacher, nag-ano. Tapos may pa-license pa, hindi pa pumasa. Sa loob-loob ko. Dami ka na sa'yo, magpupunong natin. Pinagbangan sa loob ko, pero mamalaki ko yun. Yung bunso kong kapatid, naku, talaga. Watching once, chingas. Watching, ching kasi, ching ang pangalan. Watching once, chingas. Bunso eh. Bunso eh. Ano mang gusto niya? Kahit na hirap, alam mo yan, yung wala talaga, wala naman. Pero, malupasay yun eh. Maglulupasay. At iiyak ng long playing. Kuha niya eh. Ilalabas ng magulang ko yung gusto niya. Na-realize ko, ako yung pinakakawawa dito ah. Ako yung lugi dito ah. I just realize, no? Nagaling-galingan ako, pero na-miss ko yung mga blessing na dapat para sa akin. Na dapat ma-enjoy din ng magulang ko na binibigyan ko. Sabi ng magulang, bakit kayo humihingi? Sabi na, bakit kayo humihingi? Lalo nang graduate ako. Sabi ng nanay, sabi ng tatay ko, bakit ka ganyan? Sabi niya, hindi ka man na humihingi. Sa isip-isip ko, hindi na ako hihingi kasi ayaw ko na kayo maging dala. Pero alam mo, sila, they're so willing to support. They're so willing to give. Sabi ko sa kanya, hindi ko na ibibigyan ka. Sila pala masaya silang magbigay sa anak. Ito na nyo, masaya ko silang magbigay sa anak. Kaya nga isusubo na lang, niluluwa ko. Pagka ibagay kami sa akin, anak. Sabi ng anak, ayoko na yan, may laway na. Hindi yan. May luwa. Naintindihan niyo mo? Ang sinasabi ko sa inyo, we have a good father. Huwag kayong maggaling-galingan. Marami sa atin nag-i-stress. Mga anak ng Diyos na-i-stress kasi nagagaling-galingan kayo. No? Kinakalimutan nyo na may tatay kayo. Ala sa isip ng ganito, paano na buhay natin kung hindi ako gagalaw, hindi ako kayo sino? Di si Lord. Diba? Sabi mo, pag hindi ako gumalaw, hindi ako kumilos, wala na mangyayari sa buhay natin. Totoo yun. Para sa mga walang Diyos. Para sa mga walang tatay. Totoo yun. Pero kung may tatay kang Diyos, mag-relax ka naman. Your Father is a good Father. Your God is a good God. Amen? Lord, ito na, kaya mong gawin ngayon. All the rest, bala ka na, Lord. Amen. O di okay. Eh di maranasan mo ang provision ng Lord, di wala kang yabang. Uy, si Lord talaga to. Opo. Kasi ito na lang kasi ang kaya ko eh. Pero, ay, hallelujah. Kung hindi gumalaw si Lord, no? O diba, the glory is sa Lord. Amen. Pero kung ikaw ang gumalaw, ang galing ko talaga. Hallelujah. Konti lang ang praise the Lord. Kasi, yung parang 40-60. 60, 40, praise the Lord. 60, praise the Lord. Salamat Lord, ang galing ko.
relationship na gusto itakal sa inyo. Alam niyo po ba na ang Diyos is Jesus Christ is our husband? Husband. Amen? Ano kalagay yun? Isaiah 54:45. Sa Ephesians 5:27, ang sabi doon, we are His bride. Isaiah 54:45. We are the bride of Christ. Amen? We are the bride. Asawa ka ng Jesus. Sa anak pa nga lang, huwag bumakanti anak. Paano kung minamahal na asawa? Sige nga. Paano kung minamahal? Dahil kung maturot ang sarang ang dumok ng anong buyo. Anong buyan. Hello? Amen? Dahil asawa pinuprotect. Dahil asawa inaalagaan. Amen? Tingnan mo, grabe si Lord. Tinuring ka ng anak, tinuring ka pang asawa. May higit pa? May higit pa? Dahil asawa siya, ang asawang lalaki. He is the groom. Alam niyo yung responsibilidad niya, magpuprovide siya, magpuprotect siya. Lalo na ng panahon, sa kapanahonan ka kapatid, ang babae, bahay lang eh. So, everything will depend on the husband. At magpapaka-husband talaga siya. Amen? Ganon ang Diyos natin. We are the body of Christ is the bride of Christ. Dublado na kapatid. Anak ka na, aalagaan ka na, ipuprovide ka na, iingatan ka na, kasi anak ka. Asawa ka pa. Diba? Bibigyan ka ng parlor. Kasi asawa ka eh. He wants you to be beautiful. Amen. Bride ka eh. So gagawa siya ng paraan to make you beautiful. Kala niyo natutulog ang Diyos? Nasagot na yung tanong na yan. Oh, di ba? Lamang, naku, may hihigit pa? Wala na. Oh, ito pa. You are afraid of God. You are afraid of God. Kapatid, iba na yung friend. Iba yung asawa, iba yung anak, iba yung friend. Lahat yan minamahal. Pero iba yung kasi ang pagmamahal. Mahalin yung friend mo. Hindi katulad sa ginagawa mo sa asawa mo. Pero may mamahal kang kaibigan. Magkaibigan mo, gabi kapatid. Makikipagkwentuhan ka at ang saya mo, ibang saya. Kasi kaibigan mo yun. Yung relaxation na meron pa doon, iba. Kasi kaibigan mo yun. At ilalaban mo din yung kaibigan mo. Kaibigan mo yun eh. Amen? Tama na yung tindahan mo. This is our relationship with our God. Children, bride, friend. Lastly, ano ka? Brother, sister. Kapatid ka ni Kristo. Kapatid. Big brother natin si Jesus. It's gonna be depending you. Ilalabang ka niya. Kapatid. Kapatid mo. Uy, kapatid. Nahiya ka sa kapatid? Hindi. Kasi kapatid mo yun eh. Baka naman. Di ba baka naman? Oh. Nagaganong ka kapatid mo eh. May expectation ka. At siya din na kapatid, may gusto din siyang gawin. Kapatid ko yan. Trip ko yan. Oh. Naintindihan niyo? What a relationship with our God! This is who you are before God. Bakit ka hindi makakampante? Makampante ka. Makampante ka, iniingatan ka ng Diyos. Makampante ka, gumagawa ang Diyos para sa iyo. Makampante ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Because you are His child, ikaw ay kanyang anak, ikaw ay kanyang bride, ikaw ay kanyang kapatid, ikaw ay kanyang kaibigan. Can you trust Him?
Can you trust Him with your life? The jealousy of God will always rise for you. Ilalaban ka ng Diyos. So, inilalaban ka ng Diyos. Tayo mong lahat ay inilalaban ng Diyos. Kaya tayong lahat ay tumayo. Amen. Hindi ka naman. Hindi ka naman. Oh. Ayaw ng Panginoon na nabubuhay tayo ng stress. Ayaw ng Panginoon na nabubuhay tayo ng laging nag-aalala. Lahat na lang inaalalahan natin. Because He is our Father. God is our Father. Katulad mo, pag may sakit ang anak mo, hindi ka makakali. You're doing something para gumaling ang anak mo. I'm telling you, God is His Son. Hindi papayag ang Diyos na patuloy ka may sakit ka. Hindi papayag ang Diyos na wala ka. Hindi papayag ang Diyos na naghihirap. Hindi. As you believe, you will receive. As you treat Him as your Father, as you treat Him as your husband, as you treat Him as your friend, and as you treat Him as your brother, kapatid, you will see how God, the goodness of God, will work sa buhay mo. Thank you. Thank you. Hallelujah. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa oras na ito. Hallelujah. Father. Father God. Father God. Father. Father, thank you so much. Salamat sa pagkatawag mo sa akin. Sige po, sabihin po natin sa ating Diyos. Salamat po sa pagkatawag mo sa akin. Salamat po sa pagkapili mo sa akin. Pinili mo ako para maging sayo. Pinili mo ako hindi para mahirapan. Pinili mo ako para mag-represent ako para sa inyo. Salamat po, Ama. Inaarugahan niyo po ako. Naniniwala ako ngayon. Naniniwala ako ngayon na inaaruga mo ako. Naniniwala ako ngayon na sinusuportahan mo ako. Naniniwala ako ngayon na ayaw mong mag-fail ako. Naniniwala ako ngayon na tinutulungan mo ako upang hindi ako mabigo. Upang hindi ako mapahamak. Naniniwala ako ngayon na ako ay sinusuportahan mo para ako ay magtagumpay. Hindi mo ako iiwan. Hindi mo ako pababayaan. Lord, bit-bit ko ang pangalan niyo. Hindi mo gugustuhin na mapahiya ang pangalan mo. Hindi mo gugustuhin na pag-isipan ka ng mga tao na masama kang Diyos. Hindi mo gugustuhin na kami mismo ay mag-isip na pabaya kang Diyos. Ama, totoo po, hindi naman namin sinabi na pabaya kang Diyos. Hindi ko naman sinabi na masama kang Diyos. Hindi ko sinabi na wala kang pakialam na Diyos. Pero isinagawa ko. Ang aking aksyon, ganon ang isinisigaw. Tila, Diyos ka na walang pakialam. Lord, sorry po. Patawarin niyo po ako. Patawarin niyo po ako na hindi ako nagtiwala sa inyo. Pero ngayong umaga, dahil nalaman ko na ako
minamahal mo akong kapatid, kung minamahal mo akong asawa, at minamahal mo akong kaibigan, Lord, nagtitiwala na po ako sa iyo. Nagtitiwala na ako. Nakikita ko na ang aking future. Hindi babagsak ang aking future. Hindi ako magkukulang sa future. Hindi ako kakapusin. Hindi ako mapapahiya. Hindi mangyayari sa akin yung sinasabi ng mundong ito na ang buhay daw sa mundong ito minsan ay nasa ilalim, minsan ay sa ibabaw. No! Dahil mahal mo ako, Lord, ang salita mo nagsabi, ang daan ng matuwid ay patingkad ng patingkad. The path of the righteous is getting brighter and brighter, like the noonday. Dahil may ama ako na nagmamahal sa akin, dahil may asawa ako na nagmamahal sa akin, dahil may kapatid ako na nagmamahal sa akin, dahil may kaibigan ako na nagmamahal sa akin. Hey! Hindi ako nag-i-expect ng pagbagsak. Nag-i-expect ako ng patuloy na paganda ng buhay. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Father, I trust you. Sorry sa mga distrust. I begin to trust you now. I begin to trust you now. Magiging panatag ako, hindi ako mag-worry. Tatanggihan ko ang worry, tatanggihan ko ang pag-aalala. At ang sasabihin ko, may Diyos ako, may tatay ako, ay, mabuti ang aking Diyos, mabuti ang aking ama, mabuti ang aking asawa, mabuti ang aking kapatid, mabuti ang aking kaibigan. At ikaw po yan, Panginoon. Yan po, Lord, pwede ako, kung aasa ako sa tao, mabibigo ako. Kasi, hindi nila kaya. Pero pag umasa sa'yo, ang pangako mo hindi mabibigo. Dahil may kakayahan ka. Maraming po sa oh, how
inaasahan niyo ba na pababayaan kayo ng Diyos? After 5 years, pababayaan na kayo ng Diyos. No, no, no. Hindi niya pwede gawin yan. Hindi niya magagawa yan. Because He is a righteous God. He's a good God. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Thank you so much, God. Because you are good, God. I love you, Lord. I honor you. I trust myself to you. I trust everything to you. I trust lahing pinagpala to you, Lord. Lahat ng gagawin mo natin, pinagkakatuwa natin.